Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Kumunot ang noo ni Nathan dahil sa narinig niya. Ano ang ibig sabihin ng kanyang ama sa narinig niya na baka ay may kaugnayan dito ang lalaki na iyon? Bakit kailangan pa ng DNA test? Naglakad pa palapit si Nathan sa library. He know it's bad to eavesdrop. Ngunit nakuha ang kuryosidad niya sa narinig. Kaya ay naghintay pa siya ng sasabihin ng kanyang ama. Anong gagawin mo once you prove that we really has a connection with Fiyero? Ang kanyang abuela ang narinig niyang sunod na nagsalita. Narinig ni Nathan ang malalim na pagbuntong hininga ng kanyang ama na si Alex. I don't know, ma. I just couldn't take straight right now. Nabigla ako sa mga pangyayari. But one thing is for sure. I will take the responsibility. I will. Ginamit ng daddy niya ang salitang iyon. Ibig sabihin ay hindi ang mga tito niya ang may pananagutan kay Fiyero. Bagkos ay ito na mismo. Napakuyom ang kamao ni Nathan. Hindi pa man at wala pa mang napapatunayan ay nakaramdam na siya ng galit. Ayaw niyang isipin ang mga maaaring posibilidad na pumapasok sa kanyang isipan ngayon. Nakakagalit kung nagkatotoong hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya tungkol sa bagay na iyon. Imbis na dumiretso papasok sa library, ay umalis na lamang si Nathan doon. Ayaw niyang marinig pa ang pinag-uusapan ng kanyang abuela at daddy niya. Sapat na sa ngayon ang kanyang narinig. Mabibigat ang hakbang na itinahak ni Nathan ang hagdan patungo sa kanyang kwarto. Pumasok siya doon at saka siya dumiretso sa banyo at naligo. Tumagal siya ng halos magsasampung minuto sa ilalim ng shower at pilit na isinawalang bahala ang narinig niya. Napapukpok pa siya sa pader ng kanyang shower area. Nakakuyom ang kanyang mga kamao at nakaigting ang bagang na ginawa niya iyon. Hindi niya alam kung ano ba ang mararamdaman niya sa mga oras na ito. Sana lang talaga ay hindi maging positibo ang resulta ng DNA test. Dahil hindi niya alam kung matatanggap niya ba sa pamilya nila ang lalaking tinuturing ngayon ng ama niya ng kanyang anak. Napamura siya at saka siya napatingala matapos niyang patayin ang shower. Sinuklay niya pa ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Napabuntong hininga siya at napailing. Lumabas siya ng banyo at saka nagbihis. Naghanap siya ng mga damit sa closet na matagal na niyang hindi naiisuot. Mabuti at kasya pa sa kanya ang mga iyon. Hindi naman kasi nagbago ang katawan ni Nathan maliban sa pumayat siya ng kaunti. Isang itim na v-neck shirt ang kinuha niya na pinarisan niya ng isang itim na pantalon. Nagsuot din siya ng bota at plano niyang mga bayo mamaya. Lumabas siya ng kwarto. Saktong pagkabukas niya ng pinto ay akma namang kakatok ang katulong nilang si Lana. Magandang umaga ho, senyorito. Pinatatawag ho kayo ni Doña Belia sa gazebo. Saad nito bago siya tinalikuran. Nagsalubong ang magkabilang kilay ni Nathan dahil sa pagtataka. Ano pa ang ginagawa dito ni Lana? Hindi ba at pinag-aral ito noon ng kanyang abuela? Lana, tawag niya dito. Huminto naman ito dahil sa kanyang pagtawag at saka lumingon sa kanya. Bakit ho, senyorito? Blanco ang itsurang saad nito sa kanya. What are you still doing here? Hindi ba at pinag-aral ka ni abuela? Hindi na nga naiwasang maisatinig ni Nathan ang nasa isipan niya. Napatungo naman si Lana. Hindi ko na ho pinagpatuloy. Nabuntis ho ako habang nag-aaral. Tila nahihiyang saad nito sa kanya. Nag-iwas pa ito ng tingin. Nasaan ang anak mo kung ganoon? Wala na ho. Nalaglag. Binugbog kasi ako nang nakabuntis sa akin. Hindi nga nakatakas sa paningin ni Nathan ang pagpatak ng luha nito. Natigilan naman siya sa sinabing iyon ni Lana. Pakiramdam niya ay natamaan siya doon, lalo na at iyon ang ginawa niya kay Isabela nang lasing siya noon.
Nasaktan niya ito ng 2 beses at napakawalang kwenta talaga niya. I am sorry to hear that. Pabulong na sambit ni Nathan. Kaya nga ho ay mas pinili ko na lang na manilbihan dito sa inyo, kapalit sa nasayang na pera ni Doña Belia sa pagpapaaral sa akin dahil lang sa nabuntis ako. Dagdag pa na sambit nito sa kanya. Tumango naman si Nathan. Bumalik ka na sa trabaho mo. Utos niya pero nanatiling nasa harapan niya pa rin si Lana. Nakita ko ho kahapon iyong anak ninyo ni Senyorita Isabela at masasabi kong napakaswerte ninyo dahil kahit mahina ang kapit ng bata noon ay heto siya at nabubuhay ngayon. Sige ho, Senyorito. Tumalikod na si Lana at saka bumaba ng hagdan. Napabuga naman ng hangin si Nathan dahil sa sinabing iyon ni Lana. Bigla ay natamaan siya sa pangalawang pagkakataon. Dahil kahit napakasama niya noon kay Isabela, pinahirapan niya at sinaktan. Heto siya at nagkaroon pa rin ng pagkakataon na makilala ang anak nila at nakasama pa niya ito kahapon. Kaya ay hindi niya sasayangin ang pagkakataon na ito. Kahit mahirapan pa siya sa pagpursigi sa mag-ina niya, kakalimutan niya ang salitang pagsuko. Bumaba na ng hagdan si Nathan at agad na nagtungo sa gazebo ng mansyon. At mula doon ay tanaw niya ang kanyang abuela at ang ama na nagmemeryenda habang may kung anong pinag-uusapan. Nathan, iho, aniya ng kanyang Doña Belia nang makita siya. Lumapit naman siya dito at hinalikan ito sa pisngi. Samantala ay nakikita niya mula sa gilid ng kaliwa niyang mata ang pagtitig sa kanya ng kanyang ama. Pinatawag niyo raw ho ako. Mahina ang baritonong boses na aniya. Tumango naman ang Doña Belia. Iho, your dad's here. You might want to talk to him. Bulong na sambit pa sa kanya ng kanyang abuela. Dahil sa sinabing iyon ng kanyang lola, ay sakalang niya nilingon ang kanyang ama. Sa totoo lang ay wala naman siyang sama ng loob sa kanyang tatay, kahit nang itakwil siya noon at tahimik lamang ito. Ni wala siyang narinig mula dito. Sadyang hindi niya lang maiwasang isipin ang kanyang narinig kanina. Tumikhim si Nathan. Dad, aniya at lumapit dito. Niyakap niya ito at saka tinapik sa balikat. Agad naman itong tumugon at niyakap siya ng mahigpit. Tinapik din siya nito sa likuran niya at saka tipid ng ngumiti pagkatapos. Nang magkalas sila sa isa't isa ay naupo na silang tatlo. Pumwesto si Nathan sa gitna. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo. Diretso lamang ang tingin ni Nathan habang ang kanyang ama naman ay nakatingin sa kanya. Maiwan ko muna kayong dalawa dito. I remember na may gagawin pa pala ako. Ang kanyang abuela ang bumasag sa katahimikan bago ito nagpaalam na aalis na. Hinalikan silang pareho ng kanyang ama sa pisngi bago ito umalis. How are you, son? Mula sa pagtanaw ni Nathan sa kanyang abuela, ay nalipat ang paningin niya sa kanyang ama nang marinig niya ang boses nito. Umangat ang sulok ng labi ni Nathan. I am good. I never thought that you would call me son. Nakakapanibago. Sa 5 taon ay ngayon ko na lang ulit narinig ang salitang iyan. Tumango naman si Alex Montemayor. 5 taon kang nawala. Your abuela called me and said na tinanggap ka na niya muli dito sa hacienda. I am proud that you already learned your lesson. May dumating na katulong at naglapag ng kape sa mesa. Inabot iyon ni Nathan at saka sumimsim doon bago siya nagsalita. Napatingin siya sa napakalawak na lupain ng asyenda ng mga Montemayor. Pag-aari niya ang asyenda noon. Siya ang tagapagmana nito. Ngunit ngayon ay hindi na siya sigurado. Hindi pa man ako itinakwil ni na abuela at mami noon, ay matagal ko nang natutunan ang leksyon ko. The moment Isabella left me, iyon na ang sampal sa akin. I don't care about the money and power. Ang gusto ko lang noon ay hanapin siya. Dahil nang magising ako kinabukasan at wala na siya, doon ko lang na-realize kung ano ba ang halaga niya sa akin. Tugon ni Nathan, nananatiling nakatulala lamang siya at pilit na sinasariwa ang mga nangyari noon. Masakit at punong-puno siya ng pagsisisi sa kanyang buhay.
Hinanap niya si Isabela ngunit wala siya. He think she already left him and he just deserved it. Gago siya eh. You love her. Napalingon si Nathan sa kanyang daddy nang marinig niya itong magsalita. Naabutan naman niyang titig na titig ito sa kanya. Matamis siyang ngumiti. I do. I really love her. Tugon naman niya at muli niyang ibinalik ang paningin niya sa malawak na lupain na tila ba ay nakikita niyo doon si Isabela. He was imagining na nandoon ang babae at nakangiting tumatakbo patungo sa kanya. At 5 taon na nakalipas, ngunit hanggang ngayon ay iyon pa rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Mas nadadagdagan pa nga. Dagdag pa ni Nathan. I really love her to the point that I don't want to look for another woman already. Siya lang ang minahal at mamahalin ko buong buhay ko. Mabawi ko man siya o hindi. Pagpapatuloy pa niya. I am glad you're a one-woman man now. Napalingon si Nathan sa kanyang ama dahil sa sinabi nitong iyon. Totoo naman kasing iisa ang kanyang babae. Oo, at may kinakama siya noon bago niya nakilala si Isabela. He's a playboy, a womanizer. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi niya sineryoso. Natigil na rin iyon nang sa Isabela na ang nagpapainit ng kama niya. At ano pa ngayon na may nararamdaman na siya dito. He doesn't think na magagawa niya pang lumingon sa iba. How about you, Dad? Tumikhim si Nathan at ibinaling niya ang kanyang paningin sa kanyang tatay. Are you a one-woman man? Si Mami lang ba ang minahal mo? O baka naman ay kahit kayo na ay tumitingin ka pa sa iba. Nakita ni Nathan kung paano natigilan ng kanyang daddy dahil sa naging tanong niya. Tumikhim ito. Nag-iwas din ito ng tingin at napasimsim sa tasa ng kape. Nathan, I am paputol-putol na sambit nito. Napakuyom ng kamao si Nathan lalo na at hindi nito matuloy-tuloy ang sinasabi. Bigla ay nakaramdam din siya ng galit dito. Bakit tila yata ay mukhang guilty ang daddy niya at hindi magandang magawang tumingin sa kanya. Napabugas siya ng hangin. Nang muli niyang maalala ang narinig niyang pinag-uusapan ng kanyang abuela at ng kanyang daddy. Hindi kaya... He closed his eyes, then heaved a sigh. Pilit niyang kinokontrol ang sarili niya dahil wala naman siyang karapatang sumabog, lalo na at narinig niya lamang ang mga ito at wala namang kasiguraduhan iyon. I hope you stayed loyal to Mom, Dad. Aniya at saka siya sumulyap sa relo niyang nasa kanyang palapulsuhan. Mauuna na ako. Tumayo siya at iniwan ang kanyang daddy. Hindi niya hinintay pa ang magiging tugon nito. Pupuntahan niya lamang ang kanyang asawa. Pagsisilbihan niya ito lalo na at paniguradong hindi pa ito tapos sa trabaho. Plano niya sanang ipagluto ito, ngunit bigla siyang nawala sa mood. Baka pumangit lamang ang lasa nun kapag nagkataon, lalo na at ang dami niyang iniisip. Nagtungo si Nathan sa labas ng mansyon at muling sinakyan si Train. Minaobro niya ang renda nito at saka iyon pinatakbo. Dumiretso siya sa set. Agad na hinanap ng kanyang mga mata ang asawa niya. Mabilis niya naman iyong nakita. Ngunit nagsalubong ang magkabila niyang kilay nang maabutang katabi na nito si Fiero at pinupunasan pa ang asawa niya ng pawis sa noo. Napakuyom siya ng kamao dahil sa selos na nararamdaman niya. What do you think you are doing? Kunot noo ang tanong ko kay Fiero nang bigla na lamang ako nitong punasan ng pawis matapos akong maupo sa tabi niya. Katatapos lang naming kuhanan ni Zane. Magpahinga na muna raw at maya-maya ay matatapos na. Mataas na rin kasi ang sikat ng araw. Masakit na sa balat kaya bukas naman ulit. What? Can't you see? Pinupunasan ko ang pawis mo. Tugon naman ni Fiero na ngayon ay nasa leeg ko na banda ang kamay. Napairap naman ako. Alam kong pinupunasan mo ang pawis ko. It's obvious. What I mean is, bakit mo ginagawa yan? Paliwanag ko pa. Nakakapanibago lang kasi ang kinikilos ni Fiero. Oo at matagal na kaming magkakilala. Pero hindi naman siya ganito kalapit sa akin. We're not even that close para gawin niya ito sa akin.
Marahan kong tinabig ang kamay niya at inusog ko ang upuan ko, ngunit sinundan niya pa rin ako. Ano ba? You're weird today. Naiinis ng tugon ko sa kanya. Bakit ang kulit-kulit ng lalaking ito ngayon? Kakaiba kumpara sa matalas niyang pinapakita. What? Pinapakita ko lang sa iyo ang isa sa mga katangian ko. Umarko ang kilay ko sa sinabi niyang iyon. Ano bang paki ko? Mukhang hindi ako siniseryoso ni Fiero. Nakapagtataka lang kasi talaga at bakit siya ganito ngayon sa akin. Samantalang hindi naman siya ganito. At hindi normal sa kanya ang ganito. Just in case that you are planning to apply as my woman, pinapakita ko lang sa'yo na kaya kitang alagaan. Seryosong tugon nito. Dahil sa sinabi niyang iyon ay mas lalo namang nagsulubong ang magkabilang kilay ko. Did he take it seriously? Iyong tanong ko kagabi ay naging iba ba ang dating sa kanya noon? Hilaw akong natawa. I don't know kung ano ang magiging reaksyon ko. Fiero, nagsalubong ang magkabilang kilay ko. Are you serious? I was just asking last night. Hindi makapaniwalang sambit ko. Napatiimbagang naman ito at tinitigan ako ng berde niyang mga mata. Napabuntong hininga ito at kapag kuwan ay nag-iwas ng tingin. Just forget it. Sambit nito at saka umalis. Nailing naman ako. He's weird. Hindi ko na nga inintindi ang pinagsasabi niya kagabi, lalo na at ang alam ko ay pinapagaan niya lang ang nararamdaman ko. Hindi ko na inaasahang mukhang seseryosohin niya iyon. Ano yun? May gusto siya sa akin? Nailing ako. Napaka-imposible naman noon. Fiero is a mysterious guy. Masyado itong tahimik at maobserba sa paligid. At sa 5 taon na nakasama ko siya, ay masasabi kong hanggang ngayon ay hindi ko pa siya lubusang kilala. Kaya ay nakakagulat. Sinabi niya kagabi at kanina. Or maybe he's just fooling around. Gusto lang akong pagtripan noon, kaya ganun. Muli ay napailing ako. Bahala na nga siya dyan. Mabilis na natapos ang photoshoot ngayong araw. Inimbitahan ni Doña Belia ang team ni Zane na sa mansyon na kumain. Ayoko sana at gusto ko nang umuwi at ipapasyal ko pa si Ethan, ngunit pinilit ako ng Donya. Hindi na ako tumanggi lalo na at pagkain ang pinag-uusapan namin dito. How was the photoshoot? Ani ng Doña Belia nang nasa hapag na kami. Si Zane ang sumagot. It's good, madam. It's a really good idea na isinama ko si Nathan dito. Napakalakas ng chemistry nila ni Isabela. Sobrang bagay nilang dalawa. Anito at lumingon sa akin. Hindi naman ako naimik. Ngunit sa gilid ng mata ko ay nakita kong napalingon sa akin si Fiero. Habang sa unahan ko naman ay si Nathan. Oh wow! May I see it, Zane? Saad ng Doña Belia dito. Sila lang namang dalawa ang nag-uusap. Ngunit ang mata ng nasa hapag ay nasa amin ni Nathan. Sure, madam. Hahayaan kong makita mo. Or if you want, I'll give you a copy. That would be great, Zane. Thank you. Mabuti at natapos na ang dalawa sa pag-uusap. Natahimik na rin ang hapag hanggang sa matapos kaming lahat na kumain. Isa-isa na ring nagpaalam na magpapahinga na muna, lalo na at pasado 12:00 pa lamang ng tanghali. Samantala ay hindi na ako nagtagal pa doon. Nilapitan ko ang Doña Belia nang makita ko itong kausap na naman si Fiero. Masinsinan iyon at halata mong seryoso sila. Tumikhim ako dahilan upang makuha ko ang atensyon nila. Naputol sila sa pag-uusap. Isabela, nakangiting sambit ng Doña Belia sa akin. Samantala ay seryoso naman ang itsura ni Fiero nang bumaling sa akin. Mauuna na ho kami, Donya. Simpleng tugon ko dito. Oh, okay iha, ipapahatid na kita sa driver. Naghihintay na siya sa'yo sa labas. Umiling ako. Kasama ko ho si Fiero. Siya ho ang magmamaneho, right? Baling ko kay Fiero ngunit umiling ito. Isabela, pwede bang mauna ka na? May pag-uusapan pa kaming importante ni Doña Belia at matatagalan pa kami. Nagsalubong ang magkabilang kilay. Ilang beses na silang nag-usap. Napapaisip na talaga ako kung tungkol saan ba ang pinag-uusapan nilang iyan.
Gusto kong kausapin si Fiero. Ngunit sa tingin ko ay hindi ako makakakuha ng sagot dito, lalo na at hindi maganda ang timpla ng itsura nito. Mukha itong galit na hindi ko maipaliwanag. Kaya naman ay hinayaan ko na lamang ito at saka ko inabot ang susi ng sasakyan ko dito. Sige, mauna na ako. Ani ko at lumabas na matapos kong magpaalam sa kanila. Pagkalabas ko ng mansyon ay naghihintay na nga ang sasakyan sa akin sa labas. Habang naglalakad ako papalapit doon, ay hindi ko maiwasang mapatingala sa kalangitan. Lalo na nang makita kong nangingitim na naman iyon at parang bubuhos na ang malakas na ulan anumang oras. Kaya naman ay nagmamadali na ako sa pagpasok ko sa loob ng sasakyan. Agad ko ring kinabit ang seatbelt ko sa katawan at saka hindi tumingin sa driver na sinabi ko ang address ko. Matapos noon ay pinikit ko ang aking mga mata at sumandal sa upuan. Sumakit bigla ang ulo ko at nakaramdam ako ng pagod. Huminga ako ng malalim nang tuluyan kong maramdaman ang pag-andar ng sasakyan. At dahil na rin siguro sa pagod at kulang ko sa tulog, ay dinalaw ako ng antok. Nagising naman ako nang maramdaman kong hindi na gumagalaw ang sasakyan. Nang idilat ko ang mga mata ko at nang mapalingon ako sa labas, ay nakita kong sobrang lakas ng ulan at halos wala akong makita dahil sa kapal ng hamog doon. Bumaling ako sa driver para magtanong. Nasaan na tayo, Manong Nathan? Gulat na saad ko nang makita ko itong nasa driver's seat. What is he doing here? At bakit siya ang kasama ko dito?